Isang milyonaryo ang nakatagpo ng isang pulubi na eksaktong kamukha niya. Na namamalimos at makalipas ang 2 oras ay may nangyaring hindi inaasahan. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Salamat! Tahimik na huminto ang ugong ng makina ng limousine habang naghihintay si Manuel Santos, ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Maynila, na maging berde ang ilaw trapiko. Tumatapik ang kanyang mga daliri sa manibela ng leader, ang isip ay nasa susunod na pulong ng direktoryo. Sa edad na 55, si Manuel ang larawan ng tagumpay, perpektong Amerikana, pulido ang ubanin na buhok, at isang matinding tingin na nakapagpasara ng di mabilang na milyong piso na mga kasunduan. Ang pagkakatok sa bintana ay bigla siyang inilayo sa kanyang mga iniisip. Bumuntong hininga si Manuel sa inis, ibinaba niya ang tintedong salamin, handa na magbigay ng ilang barya sa susunod na pulubi. Ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Sa harap niya, nakaunat ang kamay at may pagod na tingin, ay isang mukhang hindi niya nakita sa loob ng mahigit 50 taon. Isang mukhang eksaktong refleksyon ng kanya, minarkahan ng panahon at kahirapan, ngunit hindi maaaring pagkamalan. Luis? Ang salita ay tumakas sa kanyang mga labi bilang isang hindi makapaniwalang bulong. Kumukutab ang pulubi, naguguluhan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naramdaman ni Manuel na tumigil ang mundo. Binaha ng mga alaala ang kanyang isipan, 2 magkaparehong bata na naglalaro sa bakuran ng isang simpleng bahay sa labas ng Maynila, magkasamang tawa, mga pangarap na sama-samang lupigin ang mundo. At pagkatapos ang aksidente. Ang tren. Ang mga sigaw. Ang nakakabagabag na katiyakan na ang kanyang kambal na kapatid, ang kanyang kabilang kalahati, ay nawala magpakailanman. Luis, ako ito. Manuel. Ang kapatid mo. Ang pahayag ay bumagsak na parang kidlat sa pagitan ng 2 lalaki. Umurong ng isang hakbang si Luis, ang kanyang mga mata ay sumusuri sa mamahaling kotse, sa mamahaling Amerikana, at sa huli ay nakatuon sa mukha ni Manuel. Hinampas siya ng pag-unawa ng malakas, at ang kanyang mga tuhod ay nagbanta na bumigay. Manuel? Pero ikaw, akala ko namatay ka sa aksidenteng iyon. Lahat ng mga taong ito. Ang busina ng kotse sa likod ng limousine ay sumira sa sandali. Nagbago na ang ilaw trapiko sa berde, ngunit si Manuel ay naparalisa, hindi kayang ilayo ang tingin mula sa kanyang nawalang kapatid. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang pinto ng pasahero. Sumakay ka, utos niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Marami tayong pag-uusapan. Nag-alinlangan si Luis ng isang segundo, ngunit may kung ano sa tingin ni Manuel, isang halo ng pagkabigla at pananabik, ang pumukaw sa kanya. Sa mga maligoy na kilos, sumakay siya sa marangyang sasakyan, isinara ang pinto sa likod niya. Umalis ang limousine mula sa ilaw trapiko, iniiwanan ang isang hanay ng mga naiinis na kotse at naguluhang mga driver. Sa loob, ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga tanong na walang sagot at emosyong pinanatili sa loob ng mga dekada. Nagmaneho si Manuel ng walang partikular na patutunguhan, ang kanyang isipan ay isang buhawi ng mga iniisip. Paano posible na buhay si Luis? Ano ang nangyari pagkatapos ng aksidente? Bakit hindi niya kailanman sinubukang makipag-ugnayan sa pamilya? At higit sa lahat, paano sila napunta sa buhay na sobrang magkaiba? Si Luis, sa kanyang bahagi, minamasdan ng may pagkamangha ang loob ng limousine, isang mundong napakahiwalay sa mga kalye na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga kalyo na kamay, batik ng maraming taon ng matinding trabaho at pagkakaligtas, ay matinding kabalintunaan sa malambot na katad ng mga upuan. Sa wakas, sinira ni Manuel ang katahimikan. Akala namin namatay ka sa aksidente ng tren na yon. Si nanay at tatay hindi sila ganap na nakabangon. Isinara ni Luis ang kanyang mga mata, malinaw ang sakit sa kanyang mukha. Nagising ako sa isang ospital. Wala akong maaalala. Ang pangalan ko, ang pamilya ko, lahat ay nawala. Sinabi nila sa akin na natagpuan akong naglalakad malapit sa mga riles, sugatan at naguguluhan. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang manibela. At pagkatapos, ano ang nangyari sa iyo sa lahat ng mga taong ito? Nakaligtas ako, sagot ni Luis ng payak. Ang mga kalsada ay naging tahanan ko. Natuto akong makaraos, ipagtanggol ang sarili ko. At sa paglipas ng panahon tumulong sa iba na nasa parehong sitwasyon ko.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga buhay ay hindi na maaaring maging mas maliwanag. Si Manuel, ang negosyanteng may impluwensya, may-ari ng isang imperyo na itinayo sa determinasyon at, kung minsan, sa mga questionableng desisyon. Si Luis, ang tahimik na lider ng mga nakalimutan sa Maynila, isang taong nakahanap ng layunin sa kabila ng kahirapan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Manuel, gumagawa ng isang biglaang desisyon. Maraming dapat ipaliwanag, maraming dapat mabawi. Pumunta tayo sa bahay ko. Tahimik na tumango si Luis, nalulula sa mga emosyon at mga alaala na nagsisimulang lumabas. Habang patungo ang limusin sa pinaka-eksklusibong lugar ng Maynila, naghahanda ang magkapatid na Santos na harapin ang nakaraang akala nila'y nawala na at isang hinaharap na hindi nila kailanman inakala na magkasamang haharapin. Ang hindi alam ng dalawa, sa eksaktong sandaling iyon, ilang kilometro ang layo, may isang ikatlong lalaki na nakatingin sa isang lumang larawan ng dalawang magkaparehong batang ngumingiti sa kamera. Si Andres Rodriguez, ang ikatlong kapatid na Santos, ay ngumiti ng malamig habang nagbabalangkas ng isang plano na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang hindi inaasahang pagkikita sa ilaw trapiko ay hindi lamang ang simula ng matagal ng naantalang pagkikita ng pamilya. Ito ang unang galaw sa isang laro ng kapangyarihan, ambisyon, at katubusan na yuyugyugin ang mga pundasyon ng Maynila at susubok sa pinakamalalim na bigkis ng dugo at puso. Bahagi 2. Ang mansyon ni Manuel Santos ay nakatayo ng kahanga-hanga sa gitna ng Dasmariñas Village, isang patotoo ng marmol at salamin sa tagumpay na kanyang hinubog sa paglipas ng mga taon. Para kay Luis, ang pagtawid sa pintuan ng bahay na yon ay parang pagpasok sa isang mundo na ganap na ibang-iba, isang malupit na paalala kung gaano kaiba ang kanilang mga buhay. Ginabayan ni Manuel ang kanyang kapatid patungo sa isang malawak na silid-aklatan, kung saan naghihintay sa kanila ang isang bote ng mamahaling whiskey at 2 baso ng kristal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi pa naisasatanong at mga emosyon na napipigilan. Umupo ka, sabi ni Manuel, nagtuturo sa isang leader na upuan. Sumunod si Luis, hindi komportable, ang kanyang gaspang na damit ay matinding kabalintunaan sa luho na nakapaligid sa kanya. Nagsilbi si Manuel ng 2 malakas na sukat ng whiskey at ibinigay ang isang baso kay Luis. Para sa muling pagkikita, nagtagay siya, ang kanyang boses ay nanginginig, na ipinagkakanulo ang anyo ng kahinahunan sa kanyang mukha. Tumango si Luis at uminom ng isang sipsip, ang init ng alak na nagpapagising ng mga alaala ng isang magkasamang kabataan. Paano ka umabot sa lahat ng ito, Manuel? Tanong niya sa wakas, gumagawa ng kilos na sumasaklaw sa karangyaan na nakapaligid sa kanila. Bumuntong hininga si Manuel, lumubog sa kanyang sariling upuan. Pagkatapos ng aksidente, pagkatapos kitang mawala, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng posible upang hindi na muling maghirap ang ating mga magulang. Nagsimula ako sa maliliit na negosyo, pag-import at pag-export. Nagtrabaho ako araw at gabi, sinakripisyo ang mga relasyon, mga pagkakaibigan. Lahat para sa pagtatayo ng isang bagay na magpoprotekta sa atin mula sa kawalan ng katiyakan na nag-agaw sa iyo mula sa amin. Tahimik na nakikinig si Luis, nakikipagbaka ang kanyang isipan upang pagkasunduin ang batang kanyang natatandaan sa makapangyarihang lalaki na nasa harap niya. Lumago ang imperyo, nagpatuloy si Manuel. Nag-diversify ako, nag-invest sa teknolohiya, real estate, pananalapi. Bawat tagumpay ay isang tagumpay laban sa kapalaran na inilayo ka sa amin. Ngunit bawat gabi, sa pagbabalik sa bahay, naramdaman ko ang kawalan ng iyong presensya. At ikaw, Luis, ano ang nangyari sa iyo pagkatapos ng aksidente? Uminom si Luis ng isa pang sip-sip ng whiskey, nagpapasalamat sa init na kumakalat sa kanyang katawan. Tulad ng sinabi ko, nagising akong walang memorya. Natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa, walang pagkakakilanlan, sa isang mundo na hindi pinapatawad ang kahinaan. Ang mga lansangan ng Maynila ay naging tahanan at paaralan ko. Ang kanyang tingin ay nawala sa malayuan, muling isinasabuhay ang mga taon ng pakikibaka at pagtuklas. Natuto akong makaligtas, ngunit natuklasan ko rin na may iba pang tulad ko. Mga taong nalimutan, napabayaan. Sa paglipas ng panahon, naging isang uri ng leader ako para sa kanila. Nag-organisa kami ng mga protesta, lumikha ng mga support network. Wala kaming masyadong pera, ngunit mayroon kaming isa't isa. Nakikinig si Manuel, sabay na mangha at nasindak. Ang ideya ng kanyang kambal na kapatid na naninirahan sa mga lansangan, nakikibaka araw-araw para mabuhay, ay parang isang saksak sa puso. Luis, ako labis ang aking pagsisisi.
Kung nalaman lang namin kung mas naging masigasig sa paghahanap. Itinaas ni Luis ang kanyang kamay, pinapahinto ang mga paumanhin ng kanyang kapatid. Ang nakaraan ay nakaraan, Manuel. Hindi natin ito mababago. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin ngayon? Bago makasagot si Manuel, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang eleganteng babae, nasa 50 taon, pumasok na may determinadong hakbang. Manuel, nasaan ka na? Galit na galit ang Board of Directors, napalampas mo ang pinakamahalagang pulong ng NY. Namatay ang kanyang boses nang makita niya si Luis. Nanlaki ang kanyang mga mata, nagpapalipat-lipat mula sa isang kapatid patungo sa isa pa nang may pagkabigla. Maria, mahal, sabi ni Manuel, tumayo. Ipapakilala kita kay Luis. Ang kapatid ko. Si Maria Santos, asawa ni Manuel at vice-presidente ng kumpanya, ay naparalisa. Pero patay na si Luis. Ang aksidente Ito ay isang mahabang kwento, sinalanta ni Manuel. Isang kwento na kailangan nating ibahagi sa buong pamilya. Sa sandaling iyon, matindi ang pagtunog ng telepono ni Manuel. Nang makita niya ang numero sa screen, kumunot ang kanyang noo. Patawad, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Lumabas si Manuel sa balkonahe, iniiwanan sina Luis at Maria sa isang hindi komportableng katahimikan. Samantala, sa linya ng telepono, isang malalim at nagbabantang boses ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Manuel. Ginoong Santos, umaasa akong handa ka na para sa bagyo na paparating. Ang iyong imperyo ay malapit ng mayanig at hindi mo maisip kung saan manggagaling ang hampas. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang telepono. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ang malamig na tawa ang tanging sagot bago naputol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Manuel sa lungsod na nakaunat sa harap niya, isang sensasyon ng takot na nag-umpisa sa kanyang dibdib. Ang muling pagkikita kay Luis, na dapat sana'y isang sandali ng kagalakan, ngayon ay nahahaluan ng isang hindi kilalang banta. Sa loob ng silid-aklatan, pinagmamasdan ni Luis si Maria nang may pagkamausisa. Kaya ikaw ang asawa ng kapatid ko. Tumango si Maria, nanunumbalik ang kanyang kahinahunan. At ang kasosyo niya sa negosyo. Luis, hindi ko maisip ang pinagdaanan mo, pero dapat mong maunawaan na ang biglaang paglitaw ng isang nawalang kapatid bueno, komplikado ito. Komplikado, inulit ni Luis, may bahid ng pait sa kanyang boses. Palagay ko tinutukoy mo ang mga legal at pinansyal na implikasyon ng aking pagkakaroon. Mukhang nahiya si Maria. Hindi ko gustong tumunog ng ganyan. Ang ibig kong sabihin lang na ako ay isang abala sa imperyong itinayo ninyo, na kumpleto ni Luis. Huwag mag-alala, wala akong balak umangkin ng anuman. Ang buhay ko ay nasa mga kalye, kasama ang mga taong nangangailangan sa akin. Bumalik si Manuel sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay maputla at tensyonado. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, nakatingin kay Maria. May nangyayari sa kumpanya, at may kutob akong ito ay simula pa lamang. Tumayo si Luis, biglang nakaramdam na wala siyang karapatan doon. Siguro dapat na akong umalis. May mahahalagang bagay kayong kailangang pag-usapan. Hindi, sabi ni Manuel ng matatag, inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Kababalik lang kita, Luis. Hindi na kita muling mawawala. Bukod pa rito, may pakiramdam ako na kakailanganin ko ang tulong mo. Nagkatinginan ang tatlo, bawat isa'y may kamalayan na ang kanilang mga buhay ay kababago lamang ng hindi mababawi. Sa labas, nagsimulang lumubog ang araw sa Maynila, kinukulayan ang kalangitan ng dugo pulang kulay. Ito ang preludyo ng isang bagyo na malapit nang bumagsak sa pamilyang Santos, isang bagyo na susubok sa mga bigkis ng dugo, pag-ibig, at katapatan. Ang hindi alam nila ay, sa eksaktong sandaling iyon, si Andres Rodriguez ay nakaupo sa kanyang marangyang opisina, ngumingiti habang sinusuri ang mga dokumentong maaaring sumira sa imperyo ni Manuel. Ang ikatlong kapatid na Santos, pinalaki sa karangyaan, ngunit nilamon ng hinanakit, ay handa na para gawin ang kanyang galaw. Nagsimula na ang laro, at ang buong lungsod ng Maynila ang board. Si Manuel, ang negosyante, si Luis, ang leader ng mga nalimutan, at si Andres, ang naghihiganting anino. Tatlong magkakapatid, isang ibinahaging nakaraan, at isang hindi tiyak na hinaharap. Ang hindi inaasahang pagkikita ay simula pa lamang ng isang kwento na yuyugyog sa mga pundasyon ng kanilang mga buhay at ng lipunang Pilipino. Bahagi 3. Umaga na nang sumunod sa muling pagkikita, kulay abo ang sikat sa Maynila, na parang nararamdaman ng lungsod mismo ang paparating na bagyo.
Sa mansyon ng mga Santos, naghahanda si Manuel para harapin ang lupon ng mga direktor. Ang kanyang isipan ay nahati sa pagitan ng kagalakan sa muling pagkikita kay Luis at ng misteryosong banta na nakabitin sa kanyang imperyo. Si Luis, sa kanyang bahagi, ay nagising na naguguluhan sa kwarto ng bisita. Ang luho na nakapaligid sa kanya ay matinding kontrast sa buhay na kanyang pinamuhay sa loob ng maraming dekada. Nagbihis siya gamit ang damit na pinahiram sa kanya ni Manuel, feeling na parang nagpapanggap siya. Sa komedor, nagkita ang magkakapatid kay Maria, na sumalubong sa kanila na may tensyonadong ngiti. Magandang umaga, bati niya, nagsisilbi ng kape. Manuel, ang pulong ng lupon ay naka-schedule sa ika-1-0. Kailangan natin ng isang estratehiya. Tumango si Manuel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Luis, sabi niya, bumabaling sa kanyang kapatid, alam kong biglaan ito, pero gusto kong sumama ka sa akin sa opisina. May gusto akong ipakita sa'yo. Nag-alinlangan si Luis. Hindi ko alam kung magandang ideya yon, Manuel. Hindi ako kabilang sa mundong iyon. Pakiusap, nagpilit si Manuel. Ikaw ang kapatid ko. Isang parte mo ay palaging kabibilang sa aking mundo, tulad ng isang parte ko ay palaging kabibilang sa iyo. Naantig sa mga salita ni Manuel, sa wakas ay pumayag si Luis. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, naghahanda si Andres Rodriguez para ibigay ang unang hampas sa kanyang maingat na planong paghihiganti. Sa punong tanggapan ng Santos Corporation, isang gusali ng salamin at bakal na nangingibabaw sa skyline ng Maynila, sina Manuel at Luis ay sinalubong ng mausisang mga tingin at naguguluhang mga bulong. Ang pagkakahawig sa pagitan ng magkakapatid ay imposibleng hindi mapansin, at ang mga chismis ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Ginabayan ni Manuel si Luis papunta sa kanyang opisina sa huling palapag, isang malawak na espasyo na may panoramikong tanawin ng lungsod. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay, sabi niya, patungo sa isang kaha de yero na nakatago sa likod ng isang painting. Mula sa kaha, kinuha ni Manuel ang isang lumang album ng mga litrato at isang naninilaw na dokumento. Ito ang lahat ng naipreserba ko mula sa ating kabataan, paliwanag niya, binubuksan ang album. At ito ay ang ating birth certificate. Triplets tayo, Luis. Naramdaman ni Luis na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Triplets. Pero paano? Andres, bulong ni Manuel, nagtuturo sa isang larawan kung saan tatlong magkaparehong bata ang ngumingiti sa kamera. Ang ating ikatlong kapatid. Nawala siya noong gabing iyon ng aksidente. Hindi namin nalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Bago pa man maproseso ni Luis ang bagong impormasyon na ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Maria, ang kanyang mukha ay maputla. Manuel, kailangan mong makita ito. Binuksan niya ang telebisyon ng opisina, inilagay sa isang balitang channel. Sa screen, isang lalaking may pamilyar na mukha para sa magkakapatid na Santos ang nagbibigay ng press conference. Ang pangalan ko ay Andres Rodriguez, inanunsyo ng lalaki, ang kanyang boses ay matatag at determinado. Bagaman marahil dapat kong sabihin na Andres Santos. Ako ang nawalang kapatid ni Manuel Santos, ang CEO ng Santos Corporation, at naririto ako upang angkinin ang nararapat sa akin. Pinagmasdan ni Manuel at Luis, nagulat, habang dinedetalya ni Andres ang isang kwento ng abandonment at traidor, inakusahan si Manuel na sadyang iniwan siya upang angkinin ang buong imperyong pampamilya. Ito ay isang sakuna, bulong ni Maria. Ang lupon ng mga direktor ay nagpanik. Ang mga shareholders ay humihingi ng mga sagot. Bumagsak si Manuel sa kanyang upuan, overwhelmed. Hindi ko maintindihan. Paano ito posible? Akala namin namatay siya sa aksidente, tulad ni Luis. Si Luis, na hanggang sa puntong iyon ay nanatiling tahimik, ay humakbang pasulong. Manuel, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Bawat detalye ng gabing iyon nang nangyari pagkatapos. Kung haharapin natin ito, kailangan natin ang buong katotohanan. Tumango si Manuel, ang kanyang mukha ay isang halo ng determinasyon at takot. Tama ka. Pero una, kailangan nating harapin ang lupon ng mga direktor. Luis, alam kong marami akong hinihingi, pero sasamahan mo ba ako? Ang iyong presensya ay maaaring makatulong na patahanin ang mga tubig. Nag-alinlangan si Luis ng isang sandali, nalalaman na malapit na siyang isuko ang sarili sa isang mundo na lagi niyang tinanggihan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng kanyang kapatid, may nakita siyang bagay na hindi niya nakita sa loob ng mga dekada, pamilya.
Kasama mo ako, kapatid, sabi niya sa wakas. Habang naghahanda sina Manuel at Luis na harapin ang lupon ng mga direktor, pinapanood ni Andres ang transmisyon ng kanyang sariling press conference mula sa isang marangyang penthouse. Sa kanyang tabi, isang figura sa mga anino ay ngumiti ng may kasiyahan. Unang yugto, kumpleto, sabi ni Andres, itinaas ang isang kopita ng champagne. Sa madaling panahon, lahat ng itinayo ni Manuel ay magiging sa atin. Tumango ang figura sa mga anino. Tandaan ang ating kasunduan, Andres. Tinutulungan kitang sirain si Manuel, at ibibigay mo sa akin ang kontrol ng mga operasyon sa Timog. Ngumiti si Andres, isang malamig at kalkuladong ngiti. Siyempre, aking minamahal na kasosyo. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ay negosyo. Ang babae ay lumabas mula sa mga anino, nagpapakita ng isang maganda at tusong mukha. Si Elena Montero, ang dating fiancé ni Manuel at ngayon ay isa sa mga pinakamapusok na negosyante sa Pilipinas. Magsimula ang laro, sabi niya, pinagbabangga ang kanyang kopita sa kay Andres. Pabalik sa mga opisina ng Santos Corporation, naghahanda sina Manuel at Luis na pumasok sa silid pulungan. Bago buksan ang pinto, tumigil si Manuel at tumingin sa kanyang kapatid. Ano man ang mangyari dyan, Luis, gusto kong malaman mo ang isang bagay, masaya akong natagpuan kita. At sama-sama, haharapin natin ang anumang darating. Tumango si Luis, nakakaramdam ng isang halo ng kaba at determinasyon. Sama-sama, inulit niya. Bumukas ang pinto, at pumasok ang magkakapatid na Santos upang harapin ang kanilang kapalaran, hindi alam na bawat hakbang ay nagdadala sa kanila ng mas malapit sa isang katotohanang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Bahagi 4. Ang silid pulungan ng Santos Corporation ay isang tahimik na larangan ng digmaan nang pumasok sina Manuel at Luis. Ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor, mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng perpektong mga Amerikana at may matalas na mga tingin, ay nagmasid sa magkakapatid na kambal na may halong pagkamangha at pagdududa. Kinuha ni Manuel ang kanyang lugar sa ulunan ng mesa, si Luis ay nakatayo sa kanyang tabi, isang hindi komportable ngunit matatag na presensya. Mga Ginoo, mga madam, sinimulan ni Manuel, ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng panloob na bagyo, alam kong may mga tanong kayo. Naririto ako upang sagutin ang mga ito. Sa susunod na oras, isinalaysay ni Manuel ang kwento ng aksidente, ang ipinapalagay na pagkamatay ng kanyang mga kapatid, at ang kamakailang pagkatuklas na pareho silang buhay. Tahimik na nagmasid si Luis, na mangha sa kakayahan ng kanyang kapatid na hawakan ang presyon. At paano naman ang mga akusasyon ni Andres? Tanong ng isa sa mga direktor, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Sinasabi niya na sadya mo siyang inabandona. Umiling si Manuel. Iyan ay ganap na hindi totoo. Naniniwala kami na parehong namatay sina Luis at Andres sa aksidenteng iyon. Hindi ko kailanman iwanan ang aking mga kapatid. At paano kami makakasiguro? Nagpilit ang isa pang direktor. Ang sitwasyong ito ay maaaring sirain ang tiwala ng ating mga shareholder. Sa puntong iyon, si Luis ay humakbang pasulong. Kung papayagan niyo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay marahas dahil sa kakulangan ng paggamit sa mga formal na sitwasyon, masisiguro ko sa inyo na ang aking kapatid ay nagsasabi ng totoo. Ako mismo ay kababadiskabre lang na mayroon akong isang pamilya, isang kasaysayan. Si Manuel ay hindi ang lalaking inilalarawan ni Andres. Ang silid ay natahimik, sinusukat ang mga salita ng lalaking ito na hanggang kamakailan ay naninirahan sa mga lansangan. May autentisidad kay Luis na mahirap baliwalain. Sa huli, si Maria ang nagsalita. Iminumungkahi ko na bumuo tayo ng isang crisis management team. Kailangan nating kontrolin ang naratibo at protektahan ang imahe ng kumpanya habang nireresolba natin ang sitwasyong ito sa pamilya. Sumang-ayon ang lupon sa mungkahi ni Maria, at nakaramdam si Manuel ng kaunting ginhawa. Hindi bababa sa nakakuha sila ng ilang oras. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sina Andres at Elena ay nagdiriwang sa kaguluhang kanilang nilikha. Nakita mo ba ang mga mukha nila? Tumawa si Andres, nagsisilbi ng isa pang kopita ng champagne. Siguradong desperado na si Manuel. Ngumiti si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at kalkulado. Huwag kang masyadong kampante, Andres. Hindi pa nakarating si Manuel sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagiging isang tanga. Magkakaroon siya ng isang plano. Kaya nga kita nariyan, mahal, tugon ni Andres, lumalapit sa kanya. Ang iyong kaalaman sa loob ng kumpanya ay ang ating lihim na sandata.
Marahang lumayo si Elena. Tandaan, ito ay isang kasunduan sa negosyo. Huwag kang malito. Tumango si Andres, isang anino ng pagkabigo ay kumakandili sa kanyang mukha. Siyempre. Negosyo. Pabalik sa mansyon ng mga Santos, nagtipon sina Manuel, Luis, at Maria upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan nating malaman ang mas marami tungkol kay Andres, sabi ni Manuel, naglalakad sa silid-aklatan. Nasaan siya sa lahat ng mga taong ito, sino ang sumusuporta sa kanya? Si Luis, na nanatiling mapagnilay-nilay, ay nagsalita. Maaari akong tumulong dyan. Sa mga lansangan, mayroon kaming sariling mga network ng impormasyon. Mga taong nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Tumingin si Manuel sa kanyang kapatid ng may halong pagkamangha at paghanga. Gagawin mo ba yan para sa akin? Para sa atin? Tumango si Luis. Tayo ay pamilya, Manuel. Bukod pa rito, may pakiramdam ako na may mas malaking nakataya dito kaysa sa iyong kumpanya lamang. Si Maria, na sumusuri ng mga dokumento, ay tumingala. Manuel, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Sinisiyasat ko ang ilang kahina-hinalang transaksyon sa kumpanya. Sa palagay ko may naglelik ng impormasyon. Isang tagaloob, tanong ni Manuel, kumukubot ang noo. Posible, tugon ni Maria. At kung gayon, maaaring konektado kay Andres. Bumagsak si Manuel sa kanyang upuan, ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Inaatake tayo mula sa lahat ng panig. Sa puntong iyon, si Luis ay nagkaroon ng ideya. Manuel, nagtitiwala ka ba sa akin? Sa aking buhay, tugon ni Manuel nang walang pag-aalinlangan. Kung gayon mayroon akong isang plano, sabi ni Luis, isang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit mangangailangan ito na lumabas tayo sa ating comfort zone. Pareho tayo. Habang ipinaliwanag ni Luis ang kanyang plano, isang halo ng pag-asa at pag-aalala ay tumimo sa puso ni Manuel. Mapanganib ito, walang duda, ngunit maaaring ito ang kanilang pinakamabuting pagkakataon. Gawin natin, sabi ni Manuel sa wakas. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lungsod, dalawang figura ay tahimik na lumabas mula sa mansyon ng mga Santos. Si Manuel, na nakasuot ng simpleng at gaspang na damit, ay sumunod kay Luis patungo sa mga pinakamahirap na lugar ng Maynila. Oras na para makita ng negosyante ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang kapatid. Ang hindi alam ng dalawa ay ang kanilang mga kilos ay minamasdan. Sa mga anino, isang nag-iisang figura ay kumuha ng mga litrato, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Ang plano ni Andres ay malapit ng mag-iba ng hindi inaasahang direksyon. Samantala, sa isang eleganteng bar sa gitna ng lungsod, si Elena Montero ay nakikipagkita sa isang lalaking mukhang nerbiyoso. Mayroon ka ba ang hiningi ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit nagbabanta. Ang lalaki, na lumabas na isa sa mga direktor ng Santos Corporation, ay tumango ng nanginginig habang ibinibigay sa kanya ang isang sobre. Ito ay sisira kay Manuel, bulong niya. Pero kung malalaman niyang ako iyon. Ngumiti si Elena, kinukuha ang sobre. Huwag mag-alala, mahal. Ang iyong lihim ay ligtas sa akin. Habang umuusad ang gabi, ang mga kapalaran ng magkakapatid na Santos ay lalo pang nagsasalubong, humahabi ng isang network ng mga lihim, pagtataksil, at katubusan na yuyugyug sa mga pundasyon ng Maynila. Ang katotohanan ay naroon, naghihintay na matuklasan, ngunit ang daan patungo rito ay puno ng mga panganib at mga sorpresa. Sa mga lansangan ng lungsod, si Manuel ay malapit ng tumuklas ng isang mundong lagi niyang iniwasan, isang mundong lubos na kilala ni Luis. At sa mundong iyon, ang mga patakaran ng laro ay lubhang naiiba sa mga silid pulungan at mga gusali ng salamin. Bata pa ang gabi, at ang pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Bahagi 5. Ang mga lansangan ng Maynila ay nagkakaroon ng ibang buhay sa gabi. Si Manuel, na sanay makita ang lungsod mula sa ginhawa ng kanyang limousine o sa tuktok ng kanyang penthouse, ay natagpuan ang kanyang sarili na nalubog sa isang mundo na laging umiiral na katabi sa kanya, ngunit hindi niya tunay na napansin. Ginagabayan ni Luis ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng makikitid na mga eskinita at mga tagong plaza, bumabati ng may pagkakakilala sa mga figura na lumalabas mula sa mga anino. Mga lalaki at babae sa lahat ng edad, na may mga mukhang minarkahan ng mahirap na buhay, ay tumitingin ng may pagkamausisa sa mga kambal.
Maligayang pagdating sa aking mundo, kapatid, sabi ni Luis, habang humihinto sila sa isang maliit na plaza na napapaligiran ng bulok na mga gusali. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng isang improbisadong apoy, nagbabahagi ng isang kaldero ng nilaga. Nagmasid si Manuel na mangha at naantig. Luis, paano ka nabuhay ng ganito sa lahat ng mga taong ito? Ngumiti si Luis, isang ngiting naghahalubilo ng pagmamataas at kalungkutan. Hindi ito naging madali, ngunit dito ako nakahanap ng isang komunidad, Manuel. Mga taong nag-aalaga sa isa't isa, na nagbabahagi ng kaunti nilang mayroon. Lumapit sila sa grupo sa paligid ng apoy. Isang nakatatandang babae, na may kulubot na mukha ngunit mabait na mga mata, ay tumayo upang batiin sila. Luis, mahal ko, sabi niya, niyayakap siya. Sino ang kaibigan mo? Aling Rosa, tugon ni Luis ng may pagmamahal, ito ang kapatid ko, si Manuel. Isang bulong ng pagkamangha ang gumapang sa grupo. Lahat doon ay kilala ang kwento ni Luis, ang leader na walang nakaraan na nagbuklod at nagprotekta sa kanila sa loob ng maraming taon. Umupo kayo, nagpilit si Aling Rosa. Mainit ang nilaga at may sapat para sa lahat. Hindi nagtagal, si Manuel ay natagpuan ng sarili na may isang mainit na mangkok sa kanyang mga kamay, napapalibutan ng mga mausisang mukha, ngunit mapagbigay. Habang kumakain siya, nakinig siya sa mga kwento ng mga taong ito, dating mga manggagawa na tinanggal sa trabaho, mga imigrante na naghahanap ng mas magandang buhay, mga kabataang tumakas mula sa mga mapang-abusong tahanan. Bawat kwento ay isang dagok sa kanyang konsensya. Isang paalala sa hindi pagkakapantay-pantay na umiiral sa lungsod na kanyang tinutulungang pamunuan mula sa kanyang mga tor ng salamin. Luis, sabi ng isang batang lalaki, hindi higit sa 20 taon, totoo ba ang sinasabi nila? Na ang kapatid mo ang may-ari ng Santos Corporation. Tumingin si Luis kay Manuel na binibigyan siya ng desisyon kung paano sasagutin. Huminga ng malalim si Manuel. Totoo iyon. Ako si Manuel Santos. Ang katahimikang sumunod ay tensyonado. Tumingin ang ilan kay Manuel ng may pag-aalinlangan, ang iba naman ay may pagkamausisa. At ano ang ginagawa ng dakilang Manuel Santos sa aming hamak na sulok? Tanong ng isang babae, ang kanyang tono ay mapanghamon. Naramdaman ni Manuel ang bigat ng lahat ng mga tingin sa kanya. Naririto ako upang matuto, sabi niya sa wakas. Upang makita ang lungsod sa pamamagitan ng mga mata ng aking kapatid, at marahil humanap ng paraan upang gawin ang mga bagay ng naiba. Inilagay ni Luis ang isang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Si Manuel ay humaharap sa kanyang sariling mga hamon. May mga puwersa na gustong sirain ang kanyang itinayo, at kailangan namin ang inyong tulong. Unti-unti, nagsimulang ipaliwanag ni Manuel ang sitwasyon kay Andres, ang banta na nakasalalay sa kumpanya, at kung paano ito maaaring makaapekto sa libu-libong mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya. Bakit kami tutulong sa iyo? Tanong ng kabataan kanina. Ang iyong kumpanya ay nagsara ng mga pabrika, nag-iwan ng mga tao sa lansangan. Ibinaba ni Manuel ang kanyang ulo, nahihiya. Tama ka. Nakagawa ako ng mga pagkakamali, gumawa ng mga desisyon na iniisip lamang ang mga numero at hindi ang mga tao. Ngunit gusto kong baguhin iyon. Kung mapapanatili ko ang kontrol sa kumpanya, ipinapangako ko na ang mga bagay ay magiging iba. Si Aling Rosa, na tahimik na nakikinig, ay nagsalita. Si Luis ay naging aming tagapagtanggol sa loob ng maraming taon. Kung nagtitiwala siya sa iyo, kami rin. Ano ang kailangan mo? Ngumiti si Luis, nagpapasalamat. Kailangan namin ng impormasyon. Mga mata at taina sa buong lungsod. Si Andres ay dapat kumukuha ng suporta mula sa kung saan, at kailangan nating malaman kung kanino at paano. Tumango ang grupo, nauunawaan ang gawain. Hindi nagtagal, nag-organisa sila sa maliliit na pangkat, bawat isa ay may lugar sa lungsod upang bantayan. Habang umuusad ang gabi, sina Manuel at Luis ay lumayo ng kaunti mula sa grupo. Salamat, sabi ni Manuel ng mahina. Sa pagpapakita sa akin ng lahat ng ito. Marami akong napalampasan, nakulong sa aking mundo ng negosyo. Tumango si Luis. Hindi pa huli ang lahat para buksan ang iyong mga mata, kapatid. Ngunit tandaan, ang mga taong ito ay nagsusugal ng marami para tulungan tayo. Huwag mo silang bibigyan. Biglang, isang kabataang lalaki ang dumating na tumatakbo, hingal. Luis, Manuel. Dapat niyong makita ito. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang telepono.
Sa screen, isang breaking news headline ang nagniningning ng banta. Eskandalo ag Santos Corporation, si nakitang nasa lugar ng mahihirap. Malabong negosyo. Kasama ng headline ay isang malabo, ngunit makikilalang larawan ni Manuel at Luis na pumapasok sa plaza. Putik, bulong ni Manuel. Sinundan tayo. Kumunot ang noo ni Luis. Ito ay gawa ni Andres. Ginagalaw niya ang kanyang mga piyon ng mas mabilis kaysa sa ating inaasahan. Inilabas ni Manuel ang kanyang sariling telepono na kanyang binabaliwala buong gabi. 10 mga nawalang tawag at mga mensahe mula kay Maria at sa public relations team. Kailangan nating bumalik, sabi niya. Ito ay magiging isang impyerno sa media. Habang naghahanda silang umalis, si Aling Rosa ay lumapit. Tandaan ang iyong pangako, Manuel Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Ang mga lansangang ito ay hindi nakakalimot. Taimtim na tumango si Manuel. Hindi ko ito kakalimutan. Mayroon kayo ng aking salita. Habang papalayo ang magkakapatid, minamasdan ng nag-aalalang mga tingin ng komunidad na kanilang kababakilala. Hindi nila napansin ang isang figura na dumudulas sa pagitan ng mga anino, sumusunod sa bawat isa sa kanilang mga galaw. Sa kanyang marangyang penthouse, umiti si Andres habang pinapanood ang balita. Perpekto, bulong niya. Ang dakilang Manuel Santos nakikisalamuha sa basura ng lungsod. Ito ay sisira sa kanyang reputasyon. Si Elena, na nakaupo sa kanyang tabi, ay hindi mukhang kumbinsido. Huwag mo siyang ibabaliwala, Andres. Si Manuel ay matalino. Maaari niyang ibaling ito sa kanyang pabor. Bumaling si Andres sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang halo ng kasiyahan at banta. Kaya nga naririto kita, mahal. Ang iyong susunod na hakbang ay magiging kritikal. Handa ka na ba? Tumango si Elena, bagaman isang anino ng pag-aalinlangan ay lumipas sa kanyang mukha sa isang sandali. Lagi akong handa. Habang ang gabi ay nagbibigay daan sa pagbubukang liwayway, ang magkakapatid na Santos ay naghahanda upang harapin ang isang bagong bagyo sa media. Ngunit may naiba na kay Manuel. Ang gabi sa mga lansangan ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang realidad na hindi niya maaaring baliwalain. Sa abot tanaw, ang araw ay nagsisimulang sumikat sa Maynila, binibigyang liwanag ang mga gusali langit pati na rin ang mga lugar ng mga mahihirap. Ito ang simula ng isang bagong araw, at kasama nito, ang simula ng isang labanan na magtutukoy hindi lamang sa hinaharap ng Santos Corporation, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa ng lungsod mismo. Bahagi 6. Dumating ang umaga kasama ng matinding galit ng bagyo sa media. Sina Manuel at Luis ay bahagyang nakapasok sa mansyon ng mga Santos nang sila ay sinalubong ng isang nag-alboroto na si Maria at isang public relations team na nasa gitna ng krisis. Ano ba ang iniisip mo? Hiningi ni Maria, winawasiwas ang isang pahayagan sa harap ni Manuel. Ang headline ay sumisigaw, ang hari ng negosyo at ang hari ng mga kalye, ang magkakapatid na Santos na magkasama sa mga sona ng mahihirap. Si Manuel, pagod ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata, ay kinuha ang pahayagan. Iniisip ko na makikita ang katotohanan sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, Maria. Tahimik na nagmamasid si Luis sa eksena, hindi komportable sa luho ng mansyon pagkatapos ng gabi sa mga lansangan. Naramdaman niya na nasa dalawang mundo siya ng sabay, nahati sa pagitan ng buhay na kilala niya at ng maaari niyang pinamuhay. Kailangan natin ng isang press conference, idineklara ng isa sa mga tagapayo. Kontrolin ang naratibo bago pa ito lalong guluhin ni Andres. Tumango si Manuel, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Bumaling siya kay Luis. Kailangan kong kasama ka doon, kapatid. Oras na upang malaman ng mundo ang buong katotohanan. Nag-aalinlangan si Luis. Manuel, hindi ko alam kung handa na ako para dyan. Ang aking mundo, ang aking mga tao. Ang iyong mga tao ang dahilan kung bakit kailangan nating gawin ito, inilihis ni Manuel. Oras na para ang Santos Corporation ay gumawa ng responsibilidad at gawin ang mga bagay ng naiba. Habang ang public relations team ay nagmamadaling naghahanda para sa press conference, sa ibang lugar ng lungsod, si Andres ay tumatanggap ng isang hindi inaasahang bisita. Pumasok si Elena sa kanyang penthouse nang walang paunang abiso, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. May problema tayo, sabi niya ng diretsahan. Si Andres, na nagsasaya sa kanyang almusal habang pinapanood ang balita, ay nagtaas ng isang kilay.
Ano ang maaaring maging problema? Tapos na si Manuel. Umiling si Elena. Hindi mo nauunawaan. Nagsasaliksik ako, Andres. Ang kwento na sinabi mo sa akin, tungkol sa kung paano ka inabandona ni Manuel hindi tugma. Kitang-kita na tensyonado si Andres. Ano ang ibig mong sabihin? Nakahanap ako ng mga record, Andres. Ng orphanage kung saan ka lumaki. Ikaw ay inampon ng mga Rodriguez ilang linggo pagkatapos ng aksidente. Hinanap ka ni Manuel at ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Andres ay naging isang maskara ng galit. Nagsisinungaling ka. Sinabi sa akin ng aking mga ampon na magulang Nagsinungaling ang iyong mga ampon na magulang, inilihis ni Elena. Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa nila. At ngayon, ang buong plano natin ay nasa panganib. Bigla na tumayo si Andres, nakalimutan ang kanyang almusal. Hindi mahalaga. Mayroon tayong sapat para sirain si Manuel. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya. At pagkatapos ano, tanong ni Elena. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos? Libo-libong trabaho ang nasa panganib, mga pamilyang umaasa sa Santos Corporation. Sa isang sandali, mukhang nag-alinlangan si Andres. Ngunit pagkatapos, bumalik ang katigasan sa kanyang mga mata. Masyadong huli na para umurong. Magpapatuloy tayo ayon sa plano. Tinitigan siya ni Elena ng matagal. Sige, sabi niya sa wakas. Ngunit tandaan, Andres, ang bawat aksyon ay may mga konsekwensya. Samantala, sa mansyon ng mga Santos, sina Manuel at Luis ay naghahanda para sa press conference. Si Manuel, nakadamit sa kanyang nakagawiang perpektong Amerikana, ay tumingin sa kanyang kapatid na nagpumilit na isuot ang kanyang sariling gaspang na damit. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Manuel. Tumango si Luis. Kung sasabihin natin ang katotohanan, dapat ay ang buong katotohanan. Walang mga maskara, walang mga pagkukunwari. Nang lumabas ang magkakapatid na Santos sa podium, sa harap ng isang grupo ng mga reporter at mga kamera, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi na maaaring maging mas malinaw. At gayunpaman, may isang pagkakaisa, isang pinagsaluhang lakas na nararamdaman. Binuklat ni Manuel ang kanyang lalamunan at nagsimula. Magandang umaga. Naririto ako ngayon hindi lamang bilang CEO ng Santos Corporation, kundi bilang kapatid, bilang anak, at bilang isang taong nakagawa ng mga pagkakamali at handang itama ang mga ito. Nagpatuloy siya sa pagkukwento ng buong kwento, ang aksidente, ang pagkawala ng kanyang mga kapatid, ang mga taon ng walang bunga na paghahanap, at sa wakas, ang hindi inaasahang muling pagkikita. Sa loob ng maraming taon, nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagtayo ako ng isang imperyo sa pag-aakalang ito ang tanging paraan upang parangalan ang alaala ng aking mga nawalang kapatid. Ngunit sa proseso, nawala sa aking paningin kung ano ang tunay na mahalaga, ang mga tao, ang komunidad, ang responsibilidad na mayroon tayo sa mga hindi gaanong pinalad. Si Luis ay humakbang pasulong. Ang pangalan ko ay Luis Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay marahas ngunit matatag. Sa loob ng mga dekada, nanirahan ako sa mga lansangan ng lungsod na ito, walang alaala ng aking nakaraan. Ngunit nakahanap ako ng bagong pamilya sa mga taong nakalimutan ng lipunan. At ngayon, kasama ang aking kapatid, nakatuon kami sa paggawa ng mga bagay ng naiba. Ang mga flash ng mga kamera ay naging frenetiko. Sumisigaw ang mga reporter ng mga tanong, ngunit nagtaas si Manuel ng isang kamay upang patahimikin sila. Simula ngayon, inihayag niya, ang Santos Corporation ay nakatuon sa isang bagong modelo ng negosyo. Isa na nagbibigay ng prioridad sa kapakanan ng aming mga empleyado at ng mga komunidad kung saan kami nag-operate. Magpapatupad kami ng mga programa para sa abot-kayang pabahay, pagsasanay sa trabaho, at suporta sa mga maliliit na negosyante sa mga pinakamahihirap na lugar. Ngumiti si Luis, ipinagmamalaki ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang ngiti ay nawala nang makita niya ang isang pamilyar na figura sa gitna ng maraming reporter. Manuel, bulong niya, tingnan mo. Doon, sa unang hanay, ay si Andres, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkalito. Sa kanyang tabi, pinagmamasdan ni Elena ang eksena na may halong paghanga at pagkakalkula. Nakita ni Manuel ang kanyang ikatlong kapatid at, sa isang pag-udyok, ginawa niya ang hindi maaaring isipin. Andres, sabi niya sa mikropono, alam kong nariyan ka. At alam kong mayroon kang mga tanong, mga akusasyon, marahil kahit galit sa akin. Ngunit ikaw ay aming kapatid.
At ang pamilyang ito ay naghiwalay na sa loob ng napakahaba. Iniimbitahan kita, dito at ngayon, na sumama sa amin. Na makinig sa katotohanan at maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Si Andres, na hindi inasahan, ay mukhang nakikibaka sa kanyang sarili. Bumulong si Elena ng isang bagay sa kanyang tainga, ngunit hindi niya ito pinansin. Dahan-dahan, na parang bawat hakbang ay isang labanan, si Andres ay nagsimulang maglakad patungo sa podium. Ang mga flash ng mga kamera ay naging frenetiko, kinukunan ang sandali na ang tatlong magkakapatid na Santos ay nagharap-harap sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 50 taon. Ang kapalaran ng Santos Corporation, at marahil ng buong Maynila, ay nakasabit sa isang sinulid. Ang katotohanan ay malapit ng lumabas, at kasama nito, ang posibilidad ng katubusan o ng isang mas malalim na pagbagsak. Sa sandaling iyon, habang ang lungsod at ang mundo ay nagmamasid, ang magkakapatid na Santos ay humaharap hindi lamang sa kanilang nakaraan, kundi sa hinaharap na maaari nilang buuin ng sama-sama. Bahagi 7. Ang katahimikan sa silid ng media ay napakatingkad na halos mapuputol ito ng isang kutsilyo. Tumigil si Andres ilang hakbang mula sa podium, ang kanyang mga mata ay sumusuri sa mga mukha ni na Manuel at Luis, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi niya alam na mayroon siya. Iniunat ni Manuel ang isang kamay sa kanyang nawalang kapatid. Andres, sabi niya ng marahan, ang kanyang boses ay pinalaki ng mikropono, alam kong maraming dapat ipaliwanag, maraming dapat ayusin. Ngunit dito, ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong malaman mo na hindi kami kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Nag-aalinlangan si Andres, ang kanyang mga emosyon ay nasa digmaan. Ang galit at hinanakit na kanyang pinakain sa loob ng maraming taon ay nakikibaka sa pagnanais para sa pamilya na hindi niya kailanman ganap na nasupil. Si Luis, nararamdaman ng tensyon, ay humakbang pasulong. Kapatid, sabi niya, ang kanyang boses ay marahas sa emosyon, nagdusa tayong tatlo, bawat isa sa kanyang sariling paraan. Ngunit ngayon ay may pagkakataon tayong gumaling ng sama-sama. Ang sandali ng kahinaan na yon, ang pagpapakita ng pagiging tao, ang sa wakas ay bumasag sa faid ni Andres. Sa isang napigilang hikbi, umakyat siya sa podyum at, sa pagkamangha ng lahat ng mga naroroon, niyakap ang kanyang mga kapatid. Ang mga flash ng mga kamera ay naging frenetiko, kinukunan ang sandali na ang tatlong magkakapatid na Santos ay nagkasama-sama matapos ang mahigit 5 dekada ng paghihiwalay. Sa gitna ng maraming tao, pinagmamasdan ni Elena ang eksena na may halong mga emosyon. Ang kanyang plano ng paghihiganti laban kay Manuel ay bumabagsak sa harap ng kanyang mga mata, ngunit isang mas malalim, mas taong bagay ang nagsimulang gumalaw sa kanyang loob. Si Maria, na nagmamasid mula sa isang gilid, ay mabilis na kinontrol ang sitwasyon. Mga Ginoo at mga madam ng media, inihayag niya, ang pamilyang Santos ay nagpapasalamat sa inyong presensya. Maglalabas kami ng opisyal na pahayag sa susunod na ilang oras. Sa ngayon, hinihiling namin ang inyong respeto at privacy para sa pampamilyang sandaling ito. Habang ang mga gwardiya ng seguridad ay nagsimulang mag-escort sa mga reporter palabas ng silid, ang magkakapatid na Santos ay umalis patungo sa isang pribadong kwarto, sinusundan ng malapit ni Maria. Nang mag-isa na sila, ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa kanila. Si Andres ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa lahat ng panahong ito akala ko inabandonan niyo ako. Sinabi sa akin ng aking mga ampon na magulang na walang naghanap sa akin, na ang aking biological na pamilya ay hindi ako gusto. Umiling si Manuel, may luha sa kanyang mga mata. Andres, hinanap ka namin sa loob ng maraming taon. Kumuha kami ng mga pribadong investigador, naglagay ng mga advertisement sa mga pahayagan. Hindi kailanman nawala ng pag-asa sina nanay at tatay. Si Luis, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. Mukhang lahat tayo ay naging biktima ng mga kasinungalingan at mga lihim ng iba. Si Maria, palaging praktikal, ay umabante. Mga Ginoo, alam kong marami kayong dapat pag-usapan, ngunit may krisis tayong dapat harapin. Andres, ang iyong mga pampublikong akusasyon laban kay Manuel at sa kumpanya. Ibinaba ni Andres ang kanyang ulo, nahihiya. Alam ko. Ako pasensya na. Napakabulag ko sa hinanakit, napakatiyak na ako ay ipinagkanulo. Inilagay ni Manuel ang isang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay kung paano tayo susulong mula rito. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Andres. Si Elena yon.
Sa isang sulyap ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mga kapatid, sinagot ni Andres ang tawag. Ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Elena ay tunog galit. Ang buong plano, lahat ng pinagsikapan natin. Isinara ni Andres ang kanyang mga mata, gumagawa ng isang desisyon. Tapos na, Elena. Hindi ko ito maaaring ipagpatuloy. Ang katotohanan, inilihis ni Elena, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa tingin mo alam mo na ang buong katotohanan, Andres. May mga bagay na hindi mo pa alam, mga bagay na maaaring sumira sa iyong mahalaga at muling nagkasama na pamilya. Naramdaman ni Andres ang isang pangingilabot sa kanyang likuran. Ano ang sinasabi mo? Halika at makita ako, sabi ni Elena. Mag-isa. At ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na nangyari noong gabing may aksidente. Naputol ang tawag na iniwan si Andres na maputla at nanginginig. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Manuel, nag-aalala sa pagbabago sa hitsura ng kanyang kapatid. Nag-aalinlangan si Andres ng isang sandali, ngunit pagkatapos ay nagpasya na oras na para sa ganap na katapatan. May isang bagay na dapat ninyong malaman, sabi niya. Hindi ako nag-iisa sa aking kampanya laban sa kumpanya. Mayroon akong kasosyo, si Elena Montero. Kitang-kita na nagtigas si Manuel nang marinig ang pangalang iyon. Elena. Pero siya, ang dati mong fiance, alam ko, kumpleto ni Andres. Natagpuan niya ako ilang buwan na ang nakalipas, sinabi sa akin ang kanyang bersyon ng kwento, kung paano mo siya ipinagkanulo at inabandona para sa kumpanya. Si Luis na nagmamasid ng mabuti ay umabante. At ano ang gusto niya ngayon? Tumingin si Andres sa kanyang mga kapatid, malinaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinasabi niya na may impormasyon siya tungkol sa gabing iyon ng aksidente. Impormasyon na maaaring magbago ng lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa silid. Sina Manuel at Luis ay nagpalitan ng mga tingin, mga taon ng mga lihim, at hindi sinasabing sakit na dumaan sa pagitan nila. Sa wakas, nagsalita si Manuel. Sabay tayong pupunta, sabi niya ng may katiyakan. Anuman ang katotohanan, haharapin natin ito bilang isang pamilya. Si Maria, na nagmamasid sa interaksyon, ay humakbang pasulong. Ito ay maaaring isang patibong, nagbabala siya. Si Elena ay mapanganib at marami siyang mawawala kung lalabas ang katotohanan. Tumango si Luis, ang kanyang karanasan sa mga lansangan ay ginawa siyang maingat. Tama si Maria. Kailangan nating maging maingat. Tumingin si Andres sa kanyang mga kapatid, isang halo ng pasasalamat at determinasyon sa kanyang mga mata. Salamat, sabi niya ng marahan. Sa pagtitiwala sa akin, sa kabila ng lahat ng aking nagawa. Ngumiti si Manuel, isang ngiting pagod ngunit totoong-totoo. Tayo ay pamilya, Andres. May kahulugan yan. Habang naghahanda ang magkakapatid na Santos na harapin anuman ang nakalaan ni Elena para sa kanila, sa ibang bahagi ng lungsod, ang babaeng tinutukoy ay nakatitig sa isang lumang naninilaw na sobre. Sa loob, mga dokumento at mga larawan na nanatiling nakatago sa loob ng mga dekada ay nagbabantang lumabas sa liwanag. Uminom si Elena ng isang sip-sip mula sa kanyang baso ng alak, ang kanyang isip ay isang buhawi ng mga emosyon at mga kalkulasyon. Ang katotohanan na kanyang ilalantad ay hindi lamang magbabago sa kapalaran ng magkakapatid na Santos, kundi pati na rin sa kanya. Magsimula na ang final na laro, bulong niya sa kanyang sarili. Habang ang hapon na araw ay lumiligid sa Maynila sa ginintuang tono, walang kamalayan sa drama na malapit nang magbukas sa mga lansangan nito. Bahagi 8. Pinintahan ng takip-silim ang kalangitan ng Maynila ng pulang kulay at gintong tono nang huminto ang limusin ng magkakapatid na Santos sa harap ng isang eleganteng gusali sa Dasmariñas Village. Bumaba sina Manuel, Luis at Andres, ang kanilang mga mukha ay isang halo ng determinasyon at pag-aalala. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Manuel kay Andres habang pumapasok sila sa lobby. Tumango si Andres. Kailangan nating malaman ang katotohanan, anuman ito. Dinala sila ng elevator sa penthouse, kung saan naghihintay si Elena. Nang bumukas ang pinto, nakita nila siyang nakatayo sa tabi ng bintana, ang kanyang hugis ay nakahugis laban sa urban landscape. Dahan-dahan siyang bumaling, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Aba, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng sarkasmo. Ang masayang muling nagsama na pamilya. Nakakaantig. Humakbang pasulong si Manuel. Elena, anuman ang iniisip mong alam mo, anuman ang iyong plano, tapos na.
Naririto kami para sa katotohanan, wala nang iba. Tumawa si Elena, isang tunog na walang kaligayahan. Ang katotohanan. Oh, Manuel, palaging napaka-Nobel. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang katotohanan? Si Luis, na tahimik na nagmamasid, ay umabante. Ginang, nabuhay kami sa mga kasinungalingan at mga lihim ng masyadong matagal. Ano man ito, handa kami. Tiningnan sila ni Elena isa-isa, humihinto kay Andres. At ikaw, aking minamahal na kasosyo. Handa ka bang gumuho ang iyong mundo sa isa pang pagkakataon? Nilunok ni Andres, ngunit tumango. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Elena. Sa isang madrama na galaw, naglabas si Elena ng isang naninilaw na sobre mula sa isang malapit na drawer. Narito, mga Ginoo. Ang katotohanan tungkol sa gabing iyon ng aksidente, tungkol sa kung bakit kayo naghiwalay, tungkol sa malaking lihim ng pamilyang Santos. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Manuel ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may mga lumang larawan, opisyal na dokumento, at isang sulat na isinulat kamay. Habang ang magkakapatid ay nagtipon upang makita ang nilalaman, ang kanilang mga mukha ay lumipat mula sa pagkamausisa patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay takot. Hindi ito maaaring totoo, bumubulong si Manuel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Kinuha ni Luis ang isa sa mga larawan, ang kanyang mga mata ay malaki sa hindi paniniwala. Ngunit kung totoo ito, ibig sabihin. Kinumpleto ni Andres ang pangungusap, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Na ang ating mga magulang ang may pananagutan sa aksidente. Pinagmasdan ni Elena na may halong kasiyahan at ibang mas malalim, halos parang pagsisi. Oh, totoo ito. Ang inyong mahal na ama, sa isang desperadong pagtatangka na masalba ang pamilyang negosyo mula sa pagkabangkarota, ay pinlano ang aksidente ng tren. Ang ideya ay ang kolektahin ang life insurance ng isa sa inyo. Ngunit ang mga bagay ay naging walang kontrol. Bumagsak si Manuel sa isang malapit na upuan, overwhelmed. Paano mo nakuha ang impormasyong ito? Malungkot na umiti si Elena. Inamin sa akin ng iyong ama ang lahat sa kanyang death, Manuel. Iyon ang kanyang huling gawa ng kaduwagan, ang ipasa sa akin ang pasanin ng lihim na ito. Si Luis, palaging ang mas pragmatiko, ay tumingin kay Elena ng may suspetsa. At bakit mo ito ibubunyag ngayon? Ano ang napapala mo dito? Katarungan, sagot ni Elena ng simple. O paghihiganti. Kung minsan ay mahirap makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Si Andres, na nanatiling tahimik, pinoproseso ang impormasyon, ay sa wakas ay nagsalita. Sa lahat ng panahong ito sinisiko si Manuel, ang pamilya, samantalang sa katotohanan. Lahat tayo ay naging biktima, kumpleto ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagtanggap. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, puno ng mga emosyon na hindi nasabi at mga realidad na nabago. Ang magkakapatid na Santos ay nagtinginan sa isa't isa, ngayon ay nagkakaisa hindi lamang dahil sa dugo, kundi sa isang ibinahaging nakaraan ng pagtataksil at pagkawala. Pinagmasdan sila ni Elena, isang emosyon na hindi maisalarawan sa kanyang mga mata. At ngayon, mga Ginoo, ano ang gagawin niyo sa katotohanan ito? Dahan-dahang tumayo si Manuel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Ang dapat naming ginawa 50 taon na ang nakalipas. Harapin ito ng sama-sama. Tumango si Luis, inilalagay ang isang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Bilang isang pamilya, si Andres, matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, ay sumama sa kanila. Walang mga lihim, walang mga kasinungalingan. Pinagmasdan sila ni Elena, isang halo ng paghanga at inggit sa kanyang mukha. Naku! Mukhang hindi ko inasahan ang lakas ng pampamilyang bigkis. Bumaling si Manuel sa kanya. Elena, nauunawaan ko ang iyong sakit, ang iyong pagnanais ng katarungan. Ngunit ito, ang katotohanan ito, hindi lamang kami ang apektado. Libo-libong mga empleyado, ang kanilang mga pamilya, ay umaasa sa Santos Corporation. Kung ito ay lalabasin, ngumiti si Elena, ngunit sa pagkakataong ito ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, Manuel. Palaging iniisip ang mas malaking kabutihan. Ano ang nagpapaisip sa iyo na mayroon kang pagpipilian? Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay pumuno ng hangin. Ang mga ilaw ng pulis ay nagliwanag sa mga bintana ng penthouse. Si Luis ay nagtigas, mga taon ng instinct sa lansangan ay naglagay sa kanya sa alerto. Ano ang ginawa mo?
Nagkibit balikat si Elena na may pagkunwaring kawalang malay. Sabihin nating maaaring may nalik akong ilang impormasyon sa mga otoridad. Pagkatapos ng lahat, ang isang krimen ay isang krimen, kahit na gaano katagal ang nakalipas. Nagtinginan ang magkakapatid na Santos sa isa't isa, ang realisasyon ay bumagsak sa kanila tulad ng isang maso. Ang kanilang muling pagkikita, ang kanilang bagong natuklasang pagkakaisa ng pamilya, ay malapit ng masubok sa pinakamabangis na paraan. Habang papalapit ang mga sirena at ang mga ilaw ng pulis ay nagpapaligo sa silid sa mga asul at pulang kislap, ang tatlong kapatid ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang crossing. Ang katotohanang kanilang hinanap ng napakatagal ay nagbabanta ngayong sirain ang lahat ng kanilang itinayo. Si Manuel, palaging ang leader, ay gumawa ng isang desisyon sa sandaling iyon. Ano man ang mangyari, sabi niya, nakatingin sa kanyang mga kapatid, haharapin natin ito ng sama-sama. Tulad ng dapat sana mula noong simula. Tumango sina Luis at Andres, isang bagong determinasyon na nagliliwanag sa kanilang mga mata. Si Elena, nagmamasid sa eksena, ay nakaramdam ng isang turok ng isang bagay na hindi niya makilala. Pagsisisi. Pagnanais. Ano man ito, huli na para bumalik. Ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa pasilyo ay nagpahayag ng malapit na pagdating ng pulis. Inihanda ng magkakapatid na Santos ang kanilang mga sarili na harapin ang kanilang kapalaran, sa wakas ay nagkakaisang muli matapos ang mga dekada ng paghihiwalay at mga kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse, at ang kapalaran ng pamilya Santos, ng Santos Corporation, at marahil ng buong Maynila, ay malapit ng magbago magpakailanman. Bahagi Siyam. Ang mga araw na sumunod sa revelasyon sa penthouse ni Elena ay isang alimpuyo ng mga interogasyon, sensasyonalistang mga headline, at walang tigil na mga haka-haka. Ang magkakapatid na Santos, nagkaisa sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa sentro ng isang bagyo sa media at legal na nagbabantang sumira sa lahat ng kanilang kilala. Ang palasyo ng hukuman ng Maynila ay naging eksena ng isang drama na nakakuha ng atensyon ng buong bansa. Sina Manuel, Luis, at Andres, nakadamit ng sober na Amerikana, ay naglalakad ng magkakasama sa mga koridor ng marmol, napapalibutan ng isang hukbo ng mga abogado at hinahabol ng isang ulap ng mga reporterong uhaw sa pinakabagong tsismis. Ginoong Santos, totoo ba na ang iyong ama ang nagplano ng aksidente? Sigaw ng isang reporter. Paano ito makakaapekto sa Santos Corporation? Tanong ng isa pa. Balak ba ninyong isuko ang inyong mga sarili sa mga otoridad? Iginiit ng ikatlo. Si Manuel, sanay na harapin ang media, ay nanatiling kalmado. Walang komento sa ngayon. Nagtitiwala kami sa sistema ng hustisya at lubos na makikipagtulungan sa investigasyon. Si Luis, hindi gaanong sanay sa mga spotlight, ay nanatiling malapit sa kanyang mga kapatid, ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag. Si Andres, sa kanyang bahagi, ay mukhang nakikibaka sa loob, ang guilt sa kanyang papel sa pagbubunyag ng lihim ng pamilya ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Sa bulwagan ng korte, ang Hukom Ramos, isang lalaking may mabagsik na hitsura na may dekadang karanasan, ay nangulo sa kaso. Ang taga-usig, na kinakatawan ng ambisyosong si Fiscal Victoria Ortiz, ay iniharap ang kanilang kaso ng may sigasig. Kagalang-galang na hukom, nagsimula si Ortiz, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang mayroon tayo rito ay isang krimen na nanatiling hindi napaparusahan sa loob ng mahigit 50 taon. Isang gawaing kriminal na kapabayaan na hindi lamang kumitil ng mga inosenteng buhay, kundi naghiwalay ng isang pamilya at nagtayo ng isang imperyong pangnegosyo sa ibabaw ng mga pundasyon ng panlilinlang at trahedya. Ang abogadong tagapagtanggol, ang kilalang si Abogado Martinez, ay tumugon ng may pantay na sigasig. Ang taga-usig ay kapapalampasin na lang na ang tunay na mga responsable sa tinaguriang krimen na ito ay wala na sa mundo. Ang aking mga kliyente, ang magkakapatid na Santos, ay mga bata pa lamang noong panahon ng aksidente. Mga biktima, hindi mga may sala. Habang umuusad ang paglilitis, ang mga saksi ay dumating at umalis. Mga dating empleyado ng kumpanya ng tren, mga investigador na nagtrabaho sa orihinal na kaso, maging si Elena Montero, na ang testimonya ay kapwa dramatiko at nagbubunyag. Totoo iyon, idineklara ni Elena mula sa witness stand, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inamin sa akin ni Manuel Santos na ang lahat sa kanyang death. Ang guilt ay kumakain sa kanya, at naniwala siya na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan sa akin, ay makakatubos siya sa ilang paraan. Sama-samang huminga ng malalim ang publiko sa bulwagan.
Isinara ni Manuel ang kanyang mga mata, ang bigat ng mga aksyon ng kanyang ama ay bumagsak ng mabigat sa kanyang mga balikat. Hinigpitan ni Luis ang kamay ng kanyang kapatid bilang suporta, habang si Andres ay nakatitig sa harap, ang kanyang mukha ay isang maskara ng mga pinaghahawakang emosyon. Sa labas ng korte, ang lungsod ng Maynila ay mukhang nahahati. Ang mga demonstrador ay nagtitipon araw-araw, ang ilan ay humihingi ng katarungan at ang pagsasantabi ng Santos Corporation. Ang iba naman ay ipinagtanggol ang legacy ng kumpanya at ang trabahong ibinibigay nito sa libu-libong mga pamilya. Sa mga lansangan kung saan nanirahan si Luis sa loob ng mga dekada, nagtipon-tipon ang mga tao sa mga vigil, nagdarasal para sa lalaking nagprotekta at pumatnubay sa kanila ng napakahaba. Sa mga pasilyo ng Santos Corporation, kinakabahan na bumubulong ang mga empleyado tungkol sa kanilang hinaharap, natatakot na ang imperyo ay babagsak at dadalhin ang kanilang mga trabaho kasama nito. Habang papalapit na sa konklusyon ang paglilitis, dumating ang panahon para sa magkakapatid na Santos na magbigay ng testimonya. Si Manuel ang unang umakyat sa witness stand. Ginoong Santos, nagsimula si Fiscal Ortiz, kailan mo nalaman ang tunay na mga sirkumstansya ng aksidente na naghiwalay sa iyong pamilya? Huminga ng malalim si Manuel bago sumagot. Nalaman ko noong gabing iyon din na nalaman ng aking mga kapatid, nang ibunyag ni Elena Montero ang katotohanan. Hanggang sa puntong iyon, tunay na naniniwala ako na ito ay isang trahedyang aksidente. At ano ang naramdaman mo nang matuklasan na ang imperyong itinayo mo ay batay sa isang kasinungalingan, pinupuwersa ni Ortiz. Direktang tumingin si Manuel sa kanyang mga kapatid bago sumagot. Nakaramdam ako ng takot, kahihiyan, isang malalim na kalungkutan. Ngunit nakaramdam din ako ng determinasyon. Determinasyon na gawin ang mga bagay na tama, na gamitin ang mga resources ng kumpanya upang ayusin hanggang maaari ang pinsalang nagawa. Nang dumating ang oras ni Luis, ang kanyang testimonya ay umantig sa bulwagan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga taon sa mga lansangan, tungkol sa komunidad na kanyang nabuo, at kung paano, sa kabila ng hindi pagkakatandaan ng kanyang nakaraan, lagi siyang nakaramdam ng isang pag-aalis na napuno lamang nang muling makita niya ang kanyang mga kapatid. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, idineklara ni Luis ng may matatag na boses. Naghahanap ako ng katarungan, ngunit katubusan din hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga nakalimutan ng lipunan. Si Andres ang huling magbibigay ng testimonya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit tumibay habang nagsasalita siya. Gumugol ako ng mga taon na sinisisi si Manuel, ang aking biological na pamilya, sa pag-abandona sa akin. Hinayaan kong lamunin ako ng galit na yon at inakay ako sa mga desisyong hindi ko ipinagmamalaki. Ngunit ngayon nakikita ko na lahat tayo ay mga biktima ng mga sirkumstansyang wala sa ating kontrol. Sa dulo ng kanyang testimonya, direktang tumingin si Andres sa hukom. Hindi ako humihingi ng awa para sa aking sarili, kagalang-galang na hukom. Tinatanggap ko ang anumang parusa na itinuturing na nararapat ng korte para sa aking mga aksyon. Ngunit nakikiusap ako sa inyo na isaalang-alang ang mas malaking kabutihan. Ang Santos Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Manuel, ay may potensyal na gumawa ng maraming kabutihan upang ayusin ang pinsalang nagawa. Nang umalis si Hukom Ramos upang magdelibera, ang tensyon sa bulwagan ay nararamdaman. Ang magkakapatid na Santos, nakaupo ng magkakasama, ay hinihintay ang kanilang kapalaran. Kinuha ni Manuel ang mga kamay ni Luis at Andres. Ano man ang mangyari, sabi niya ng mahina, haharapin natin ang anumang darating bilang isang pamilya. Solemnly tumango si Luis. Sama-sama. Si Andres, na may luha sa kanyang mga mata, ay hinigpitan ang mga kamay ng kanyang mga kapatid. Sama-sama. Habang lumulubog ang araw sa Maynila, pinapaligo ang lungsod sa ginintuang at pulang tono, ang kapalaran ng magkakapatid na Santos, ng Santos Corporation, at ng libu-libong buhay na konektado sa kanila, ay nakasabit sa isang sinulid. Ang desisyon ng Hukom Ramos ay hindi lamang magtutukoy sa hinaharap ng isang pamilya at isang kumpanya, kundi magtatakda rin ng isang president sa kung paano haharapin ng lipunan ang mga kasalanan ng nakaraan at ang posibilidad ng katubusan. Sa mga lansangan, sa mga opisina, sa mga tahanan sa buong lungsod, naghihintay ang mga tao ng may kaba. Ang hatol ng Hukom Ramos ay hindi lamang magiging isang paghuhukom sa mga Santos, kundi isang paghuhukom sa oras mismo at sa kakayahan nitong gumaling, magparusa, o magpatawad. Bahagi 1-0. Ang palasyo ng hukuman ng Maynila ay nasa nakatatakot na katahimikan nang bumalik ang Hukom Ramos sa bulwagan.
Ang magkakapatid na Santos, nakaupo ng magkakasama sa unang hanay, ay naupo ng tuwid, ang kanilang mga mukha ay isang halo ng pagkabalisa at resolusyon. Sa kaso ng bayan laban sa Santos Corporation at sa magkakapatid na Santos, nagsimula ang hukom, ang kanyang boses ay umalingaw sa bulwagan, ang korteng ito ay umabot sa isang desisyon. Ang mundo ay tila humihinga habang nagpapatuloy ang hukom. Ang mga krimen na nagawa mahigit 50 taon na ang nakalipas ay malubha at hindi maaaring baliwalain. Gayunpaman, kinikilala rin ng korteng ito na ang tunay na mga gumawa ng krimen ay wala na sa ating mundo upang harapin ang hustisya. Isinara ni Manuel ang kanyang mga mata, inihahanda ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Pinisil ni Luis ang kamay ng kanyang kapatid, habang si Andres ay nakatitig sa harap, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinaghahawakang mga emosyon. Sa makatuwid, nagpatuloy si Hukom Ramos, ito ang desisyon ng korteng ito na ang Santos Corporation, sa ilalim ng direksyon ng magkakapatid na Santos, ay magtatag ng isang compensation fund para sa mga biktima ng aksidente at sa kanilang mga pamilya. Bukod pa rito, ang kumpanya ay sasailalim sa isang restructuring na pinangangasiwaan ng korte, na may layuning garantiyahan ang etikal at transparent na mga operasyon sa lahat ng gawain nito. Isang bulungan ang kumalat sa bulwagan. Nagtaas ang hukom ng isang kamay upang humingi ng katahimikan bago magpatuloy. Tungkol sa magkakapatid na Santos, kinikilala ng korteng ito na sila ay mga bata pa lamang sa panahon ng aksidente at, sa makatuwid, ay hindi maaaring ituring na may sala sa mga krimen ng kanilang ama. Gayunpaman, ang kanilang mga kamakailang aksyon ay hindi maaaring baliwalain. Direktang kinausap ng hukom si Andres. Andres Santos, dahil sa iyong pakikilahok sa kampanya ng paninirang puri laban sa iyong kapatid at sa kumpanya, inuutusan kang magsagawa ng 1,000 oras ng community service. Tumango si Andres, tinatanggap ang sentensya na may halong ginhawa at determinasyon. Manuel Santos, nagpatuloy ang hukom, bagamat hindi ka nahatulan na may sala sa anumang krimen. Inuutusan kang magtrabaho ng malapit sa mga charitable at community organizations upang matiyak na tutuparin ng Santos Corporation ang kanyang social responsibility. Taimtim na tumango si Manuel, nagpaplano na sa kanyang isipan kung paano ipapatupad ang mga pagbabagong ito. At Luis Santos, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, kinikilala ng korteng ito ang iyong mga taon ng pagtatrabaho sa mga di gaanong mapalad sa ating lungsod. Ipinagkakatiwala sa iyo ang tungkulin na pangasiwaan ang community outreach programs ng Santos Corporation. Tinitiyak na hindi kailanman mawawala sa paningin ng kumpanya ang kanyang epekto sa mga buhay ng mga karaniwang mamamayan. Si Luis, nagulat ngunit naantig, ay tinanggap ang responsibilidad sa pamamagitan ng isang pagtango ng ulo. Ito ang pag-asa ng korteng ito, kinumpleto ni Hukom Ramos, na ang sentensyang ito ay hindi lamang magbibigay ng sukat ng katarungan para sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi maglalatag din ng daan para sa isang mas magandang hinaharap. Tapos na ang kaso. Ang tunog ng martilyo ay umalinggaw sa bulwagan, sinisigurado ang kapalaran ng magkakapatid na Santos at ng Santos Corporation. Sa labas ng korte, isang malaking grupo ang sabik na naghihintay. Nang lumabas ang magkakapatid, sinalubong sila ng isang halo ng mga hiyaw at mga sigaw. Si Manuel, na nagtataglay ng inisyatibo, ay lumapit sa mga mikropono ng mga reporter. Tinatanggap namin ang desisyon ng korte ng may kababaang loob at determinasyon, idineklara niya. Ang Santos Corporation ay naging bahagi ng lungsod na ito sa loob ng mga henerasyon, at panahon na para ganap na tanggapin ang aming responsibilidad sa komunidad. Ipinapangako ko na, simula ngayon, ang bawat desisyong gagawin namin, bawat proyektong itataguyod namin, ay magkakaroon ng pangunahing layunin ang kapakanan ng mga mamamayan ng Maynila. Humakbang pasulong si Luis. Sa loob ng maraming taon, nakita ko sa unang pagkakataon ang mga pakikibaka ng mga di gaanong mapalad sa ating lungsod. Ngayon, sa mga resources ng Santos Corporation, mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng tunay na pagkakaiba. Hindi namin sasayangin ang pagkakataong ito. Si Andres, ang huling nagsalita, ay ginawa ito sa nanginginig ngunit matatag na boses. Nakagawa ako ng mga pagkakamali na inudyukan ng hinanakit at galit. Ngunit itinuro sa akin ng aking mga kapatid ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagkakaisa ng pamilya. Ibibigay ko ang bawat oras ng aking community service, at bawat araw pagkatapos nyon, sa pag-aayos ng pinsalang nagawa ko, at sa pagtatayo ng isang mas magandang hinaharap para sa ating lungsod. Habang papalayo ang magkakapatid na Santos mula sa korte, napapalibutan ng isang anilo ng seguridad,
ang lungsod ng Maynila ay tila nasa isang turning point. Ang balita ng sentensya ay mabilis na kumalat na nagdulot ng masidhing debate sa mga CAF, opisina, at tahanan. Sa mga araw at linggo na sumunod, nagsimulang magbago ang Santos Corporation. Sa ilalim ng direksyon ni Manuel, sa payo ni Luis sa mga panlipunang issue, at ang nabagong sigla ni Andres, nagsimula ang kumpanya na magpatupad ng makabuluhang mga pagbabago. Ang compensation fund para sa mga biktima ng aksidente ay mabilis na naitatag, na nagbibigay ng financial at emotional support sa mga pamilyang tahimik na nagdusa sa loob ng mga dekada. Pinangasiwaan ni Luis ang paglikha ng mga programa para sa abot-kayang pabahay at pagsasanay sa trabaho sa mga pinakamahihirap na lugar ng lungsod. Si Andres, na kumukumpleto ng kanyang community service, ay naging isang pamilyar na mukha sa mga soup kitchen at community center. Ang pagbabago ay hindi naging madali. Nagkaroon ng pagtutol sa loob ng kumpanya, mga stakeholder na nag-aalala tungkol sa mga gastusin ng mga bagong programang ito, at mga skeptiko na nagdududa sa katapatan ng mga pagbabago. Ngunit unti-unti, ang determinasyon ng magkakapatid na Santos ay nagsimulang magbunga. 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, sa isang maaraw na hapon ng tagsibol, nagkita ang 3 magkakapatid sa rooftop ng pangunahing gusali ng Santos Corporation. Mula roon, mayroon silang panoramic view ng lungsod na kanilang isinumpang pagsisilbihan at pagbubutihin. Si Manuel, na may ilang puting buhok na pero may bagong liwanag sa kanyang mga mata, ay nagtaas ng isang kopita. Sa pamilya, sabi niya, at sa pangalawang pagkakataon. Si Luis, nakadamit ng isang Amerikana na tila kakaiba pa rin sa kanya, ngunit dinadala niya ng may dignidad, ay ngumiti. Sa komunidad, at sa hindi kailanman pagkalimot kung saan tayo nanggaling. Si Andres, na may kababaang loob at karunungan na dumarating lamang kapag haharapin ang sariling mga pagkakamali, ay idinagdag sa hinaharap at sa pagkakataong gawin ang mga bagay ng tama. Habang lumulubog ang araw sa Maynila, pinapaligo ang lungsod sa ginintuang tono, pinagmasdan ng magkakapatid na Santos ang horizon. Ang nakaraan, kasama ang lahat ng mga lihim at sakit nito, ay nasa likod na nila. Ang hinaharap, puno ng mga hamon ngunit puno rin ng pag-asa, ay nakaunat sa harapan nila. At sa sandaling iyon, nagkakaisa sa pamamagitan ng mga bigkis ng dugo na pinalakas ng pagpapatawad at pag-unawa, alam ng 3 na anuman ang mangyari, haharapin nila ang bukas ng magkakasama. Bilang isang pamilya, tulad ng dapat sana noon pa man. Bahagi 11. 1 taon ang nakalipas mula sa paglilitis na yumanig sa mga pundasyon ng Santos Corporation at nagbago magpakailanman sa kapalaran ng magkakapatid. Ang Maynila, isang lungsod na sanay sa mga ups and downs, ay nagmamasid ng may pag-ingat ngunit lumalagong optimismo sa pagbabago ng isa sa mga pinaka-iconic na kumpanya nito. Sa isang malamig na umaga ng Taglagas, natagpuan si Manuel Santos ang kanyang sarili sa inauguration ng unang yugto ng affordable housing project sa Tondo, isa sa mga pinakamahirap na lugar sa lungsod. Sa kanyang tabi, pinangangasiwaan ni Luis ang mga huling detalye. Ang kanyang karanasan sa mga kalye ay napatunayang hindi mapapahamak sa pagpaplano at pagpapatupad ng proyekto. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganitong bagay, bumubulong si Luis, nagmamasid habang ang mga emosyonal na pamilya ay tumatanggap ng mga susi sa kanilang mga bagong tahanan. Maraming taon akong nakibaka para sa mga mumo at mayon. Inilagay ni Manuel ang isang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Ito ay simula pa lamang, Luis. Ang iyong pananaw, ang iyong kaalaman sa tunay na mga pangangailangan ng mga tao, ang dahilan kung bakit lahat ng ito ay posible. Habang pinutol nila ang inaugural ribbon, isang pamilyar na figura ay lumapit mula sa maraming tao. Si Aling Rosa, ang babaeng tumanggap kay Luis sa kanyang pinakamahirap na mga taon sa mga lansangan. Mga anak ko, sabi niya, niyayakap ang 2 magkapatid na may luha sa kanyang mga mata. Tingnan niyo ang inyong nagawa. Nagbabago kayo ng mga buhay. Si Luis, na antig, ay formal na ipinakilala si Aling Rosa kay Manuel. Siya ang aking pamilya noong wala akong ibang tao, paliwanag niya. Wala ako rito ngayon kung wala siya. Si Manuel, na uunawaan ang bigat ng mga salitang iyon, ay kinuha ang mga kamay ni Aling Rosa. Salamat sa pag-aalaga sa aking kapatid noong hindi ko magawa. Palagi kang magkakaroon ng espesyal na lugar sa aming pamilya. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Andres Santos ay kumukumpleto ng kanyang huling oras ng community service sa isang rehabilitation center para sa mga adik. Ang nagsimula bilang isang obligasyon ay naging isang passion.
Natuklasan ni Andres na ang pagtulong sa iba na daigin ang kanilang mga demonyo ay tumutulong sa kanya na harapin ang kanya. Tandaan, sabi niya sa isang grupo ng mga kabataang nasa recovery, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang isulat muli ang ating kwento. Maniwala kayo sa akin, alam ko ito mula sa karanasan. Pagkatapos ng session, nakatanggap si Andres ng isang tawag mula kay Manuel. "Kumusta ang lahat, kapatid?" tanong ni Manuel. "Mas maganda kaysa sa inaasahan ko," tugon ni Andres. "Sa palagay ko ay natagpuan ko ang aking tungkulin. Iniisip kong magtayo ng isang foundation para i-expand ang mga recovery program na ito. Maaasahan mo ang aming buong suporta," inihayag ni Manuel. "Sa katunayan, mayroon akong isang panukala para sa iyo. Ano ang tingin mo sa pamumuno ng bagong Social Responsibility Division ng Santos Corporation?" Nawalan ng salita si Andres sa isang sandali. "Manuel, ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, Ang nakalipas ay nakalipas, Andres," pinuputol ni Manuel. "Napatunayan mo ang iyong halaga at ang iyong dedikasyon. Panahon na para bumalik ka sa tahanan, sa kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito ay gagawin ang totoong nagpapasigla sa iyo." Nang gabing iyon, nagtipon ang tatlong magkapatid para sa hapunan sa mansyon ng mga Santos, isang bagay na naging isang lingguhang tradisyon. Si Maria, na naging kritikal sa pag-restructure ng kumpanya, ay sumali sa kanila. "Mayroon akong balita," inihayag ni Manuel kapag nakaupo na ang lahat. "Ang mga stock ng Santos Corporation ay umabot sa pinakamataas na punto sa loob ng mga taon. Ang mga mamumuhunan ay na-impress sa ating bagong direksyon at sa mga resulta na nakukuha natin." Itinaas ni Luis ang kanyang kopita. Sa paggawa ng mabuti at paggawa nito ng maayos, nagtagay siya. Si Andres, na may isang ngiti, ay idinagdag, at sa pamilyang hindi kailanman sumusuko. Si Maria, na nagmamasid sa magkakapatid, ay hindi maiwasang magkomento, kahanga-hanga kung paano nagbago ang mga bagay sa loob ng napakaikling panahon. Isang taon na ang nakalipas, nasa bingit tayo ng pagkawasak, at ngayon ay mas malakas tayo kaysa dati, kinumpleto ni Manuel, kinukuha ang kamay ng kanyang asawa. Habang kumakain sila at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga proyekto, tumunog ang doorbell. Pumasok ang katulong dala ang isang sobre. "Ginoong Manuel, dumating lang ito para sa iyo." Sinabi ng mensahero na ito ay urgent. Binuksan ni Manuel ang sobre nang may pagkamausisa, at namutla ang kanyang mukha nang basahin ang nilalaman. "Ito ay mula kay Elena," sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nagpalitan ang nag-aalalang tingin ang magkakapatid. Si Elena Montero, ang babaeng nagdulot ng buong krisis, ay nawala pagkatapos ng paglilitis. Walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. "Ano ang sinasabi?" tanong ni Luis, nagiging tense. Binasa ni Manuel ang liham ng malakas. "Mahal na magkakapatid na Santos. Isang taon na ang nakalipas mula nang mag-cruise ang ating mga landas sa pinakadramatikong paraang posible. Nagmamasid ako mula sa mga anino, nakikita kung paano ninyo hindi lamang binago ang inyong kumpanya, kundi pati na rin ang inyong mga buhay at ang buhay ng marami sa Maynila. Inaamin ko na noong inihayag ko ang katotohanan tungkol sa aksidente, ginawa ko ito na inudyukan ng hinanakit at pagnanais ng paghihiganti. Hindi ko kailanman inisip na mula sa kadilimang iyon ay maaaring ipanganak ang ganitong liwanag. Sinusulatan ko kayo hindi upang humingi ng kapatawaran, kundi upang ialok sa inyo ang huling piraso ng puzzle. Kalakip nito ay matatagpuan ninyo ang mga dokumentong nagpapatunay na ang inyong mga magulang, sa huling mga taon ng kanilang buhay, ay sinubukang itama ang kanilang mga pagkakamali. Nagtayo sila ng mga lihim na trust fund na nakalaan sa mga charitable works at walang kapagurang hinanap ang kanilang mga nawalang anak. Marahil hindi ito magbabago ng nakaraan, ngunit umaasa akong bibigyan kayo nito ng kaunting kapayapaan. Nang may respeto at paghanga. Elena Montero. Ang katahimikang sumunod sa pagbasa ay mabigat, puno ng emosyon. Inilagay ni Manuel ang liham sa mesa at kinuha ang mga nakalakip na dokumento, na kumpirmasyon kung ano ang isinulat ni Elena. Pagkatapos ng lahat, bumubulong si Andres, sinubukan ng ating mga magulang na gawin ang tama sa huli. Si Luis, na may luha sa kanyang mga mata, ay idinagdag, marahil ang pagsisisi at katubusan ay nasa pamilya. Tumingin si Manuel sa kanyang mga kapatid, kay Maria, at pagkatapos sa mga dokumento na hawak niya. Sa palagay ko ay oras na upang ganap na parangalan ang legacy ng ating pamilya.
Hindi lamang ang imperyo ng negosyo, kundi pati na rin ang huling nais na ito na gumawa ng mabuti. Nagtinginan ang magkakapatid na Santos sa isa't isa, isang tahimik na pag-unawa na dumadaan sa pagitan nila. Ang nakaraan, kasama ang lahat ng mga lihim at sakit nito, ay tila nagsasara ng kanyang bilog. Ang hinaharap, bagaman mahirap, ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Habang bumababa ang gabi sa Maynila, sa mansyon ng mga Santos, isang pamilyang dating nagkawatak-watak, ngunit ngayon ay mas malakas kaysa dati, ay naghahanda upang isulat ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Isang kabanata ng pag-asa, katubusan, at ang kapangyarihang magbabago ng pag-ibig ng pamilya. Bahagi 12. Umaangat ang araw sa Maynila, pinapaligo ang lungsod sa ginintuang liwanag na tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Sa puso ng metropolis, ang skyscraper ng Santos Corporation ay kumikislap, ang mga bintana nito ay sumasalamin sa bukang liwayway na parang isang parola ng pag-asa. Sa loob ng gusali, sa konseho ng paggabinete sa huling palapag, naghahanda ang magkakapatid na Santos para sa pinakamahalagang anunsyo ng kanilang buhay. Si Manuel, naka-Amerikana ng perpekto tulad ng dati, ay nagre-review ng kanyang mga tala sa huling pagkakataon. Si Luis, ngayon ay komportable sa kanyang Amerikana, ngunit hindi nawawala ang touch ng autentisidad na nagpapakilala sa kanya, ay nakatingin sa bintana patungo sa mga lugar na dating tahanan niya. Si Andres, kalmado at nakasentro, ay tahimik na nagmumuni-muni, nagpapasalamat sa pagkakataon ng katubusan na ibinigay sa kanya ng buhay. Pumasok si Maria sa silid, ang kanyang mukha ay isang halo ng emosyon at kaba. Naririto na silang lahat, inihayag niya. Ang media, ang mga stakeholder, ang mga kinatawan ng mga charitable organization, kahit ang ilang residente ng mga bagong housing project. Tumango si Manuel, tumayo. Oras na, sabi niya, tumitingin sa kanyang mga kapatid. Handa na ba kayo? Ngumiti si Luis, isang ngiting sumasalamin sa mga taon ng pakikibaka at pag-asa. Higit pa sa kailanman, kapatid. Sumama sa kanila si Andres. Magkakasama, tulad ng dapat noon pa man. Naglakad ang tatlong magkapatid patungo sa auditorium, kung saan naghihintay ang isang maraming tao. Ang bulong-bulungan ng audience ay huminto nang umakyat ang mga Santos sa entablado. Lumapit si Manuel sa mikropono, ang kanyang presensya ay agad na kumukuha ng atensyon. Magandang umaga sa lahat, nagsimula siya. Mahigit isang taon na ang nakalipas, ang aming pamilya at ang aming kumpanya ay humarap sa pinakamalaking krisis sa aming kasaysayan. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay lumabas sa liwanag na nagbanta sa lahat ng aming itinayo. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay sumusuri sa audience. Ngunit mula sa kadilimang iyon, lumitaw ang isang liwanag. Isang pagkakataon para sa katubusan, para sa transformasyon, hindi lamang para sa amin, kundi para sa buong lungsod ng Maynila. Si Luis ay humakbang pasulong. Sa loob ng maraming taon, nanirahan ako sa mga lansangan ng lungsod na ito, nakikita ng direkta ang mga pakikibaka at mga pangarap ng mga taong nakalimutan ng lipunan. Ngayon, naririto kami para sabihin sa inyo na hindi na kayo makakalimutan. Nagpatuloy si Andres, natutunan namin na ang tunay na legacy ay hindi sinusukat sa piso o sa laki ng isang gusali. Sinusukat ito sa mga buhay na hinahawakan natin, sa mga komunidad na inilalagay natin. Muling kinuha ni Manuel ang salita. Kaya nga ngayon, bilang pagpaparangal sa aming mga magulang at sa kanilang huling hangarin na itama ang kanilang mga pagkakamali, inaanunsyo namin ang paglikha ng Santos Foundation para sa pag-unlad ng lipunan. Ang foundation na ito, na binigyan ng 51% ng mga shares ng Santos Corporation, ay eksklusibong nakalaan sa mga proyekto ng pagpapaunlad ng komunidad, edukasyon, at kalusugan sa buong Pilipinas. Isang kolektibong paghinga ang kumalat sa audience. Ang inaanunsyo ng magkakapatid na Santos ay walang president sa kasaysayan ng negosyo ng bansa. Ngunit ito ay simula pa lamang, nagpatuloy si Manuel. Nakatuon ang Santos Corporation sa pagpapatupad ng isang sustainable at ethical na business model sa lahat ng mga operasyon nito. Bawat desisyon na gagawin namin, bawat proyekto na itataguyod namin, ay magkakaroon ng layunin hindi lamang ang economic benefit, kundi ang kapakanan ng aming mga empleyado, aming mga komunidad, at aming planeta. Kinuha ni Luis ang mikropono. Bukod pa rito, palalawakin namin ang aming mga programa sa abot kayang pabahay at pagsasanay sa trabaho. Walang sinuman sa lungsod na ito ang dapat matulog sa lansangan o magutom. Ito ay isang personal na pangako na ginagawa ko bilang isang taong nabuhay sa realidad na iyon.
Si Andres ang huling nagsalita. At para sa mga nakikibaka laban sa addiction at iba pang personal na hamon, palalawakin namin ang aming mga rehabilitation center at psychological support. Dahil ang bawat buhay ay may halaga, ang bawat kwento ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Ang magkakapatid na Santos ay naghawak kamay, nagpapakita ng isang nagkakaisang harap sa nagulat na audience. Kinumpleto ni Manuel. Ngayon ay hindi lamang isang bagong kabanata para sa Santos Corporation. Ito ay isang bagong bukang liwayway para sa Maynila at sa Pilipinas. Magkakasama, bilang isang pamilya, bilang isang komunidad, magtatayo tayo ng isang hinaharap kung saan walang maiiwan. Pumutok ang auditorium sa mga palakpak. Tumakbo ang mga reporter patungo sa harap, sabik na magtanong. Nagbubulong-bulungan ang mga stakeholder sa isa't isa. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa mga pagbabago, ang iba ay nasasabik sa pamatagalang potensyal. Ang mga kinatawan ng mga charitable organization ay hayagang umiiyak, nakikita ang kanilang mga pangarap ng tunay na pagbabago na nagiging totoo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga flash at mga tanong, nanatiling nagkakaisa ang magkakapatid na Santos, ang kanilang mga kamay ay magkakarugtong, ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng determinasyon at pag-asa. Mula sa likod ng silid, isang figura ang tahimik na nagmamasid. Si Elena Montero, na may luha sa kanyang mga mata, ay nakikita kung paano nagbago ang kanyang gawa ng paghihiganti sa isang bagay na maganda at mahalaga. Nang walang napapansing sinuman, dahan-dahan siyang umalis sa auditorium, dala-dala ang kapayapaan ng pagkaalam na, sa huli, naging bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Habang sinasagot ng magkakapatid na Santos ang mga tanong at inilalahad ang kanilang mga plano, umaakyat ang araw sa kalangitan ng Maynila. Ang lungsod ay tila nag-aalimpuyo sa isang nabagong enerhiya, na parang nadarama na nasa bingit ito ng isang malalim na transformasyon. Sa mga lansangan, humihinto ang mga tao sa harap ng malalaking screen na live na nagtatransmit ng anunsyo. Sa Tondo at iba pang mga slum area, nagyayakapan ang mga pamilya, nakikita sa unang pagkakataon ang isang tunay na sinag ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Sa mga opisina ng Santos Corporation, umiiyak at nagyayakapan ang mga empleyado, ipinagmamalaki na bahagi sila ng isang revolusyonaryo. At sa entablado, sina Manuel, Luis, at Andres Santos ay nananatiling matatag, nagkakaisa sa pamamagitan ng mga bigkis na mas malakas kaysa sa dugo, mga bigkis na hinubog ng pagpapatawad, pag-unawa, at isang hindi matatawarang pangako sa mas malaking kabutihan. Ang hindi inaasahang pagkikita na nagsimula sa isang ilaw trapiko sa Maynila ay nagdulot ng isang serye ng mga pangyayari na ngayon ay nangangako na magbabago sa mismong tela ng lungsod at bansa. Mula sa mga abo ng mga lihim ng pamilya at mga trahedya ng nakaraan, lumitaw ang isang phoenix ng pag-asa at pagbabago. Habang nagwawakas ang press conference at naghahanda ang magkakapatid na harapin ang mga hamon na siguradong darating, alam nila ang isang bagay ng may katiyakan, anuman ang mangyari, haharapin nila ito ng magkakasama. Bilang isang pamilya, tulad ng dapat sana noon pa man. At kaya, sa araw na nasa taas at isang lungsod na puno ng mga posibilidad sa harapan nila, ang magkakapatid na Santos ay lumakad ng unang hakbang patungo sa isang maliwanag na hinaharap, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga taong maaapektuhan nila sa mga darating na taon.